Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na masaksihan ni King Ning Yuan Xian ang pinaggagawa ng mga kalbo sa capital, siya ay nainis ng husto. Pinagmumura si Shin Lang. Pinagmumura yung mga kalbo umano'y once na matapos na ang imperial exam ay tatadtarin niya ng pinong-pino ang mga bungkos ng mga basurang iyon, sa ganoong paraan lang huhupa ang kanyang nararamdamang galit. Ang secret location na nahanap ni Shin Lang ay mahigit sa 100 li ang layo mula sa capital. Ito ay isang malaking lake na mayroong central island, at manor na provided ng Tiandao Society. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang secrecy rito ng kanilang training ay talagang secure, though maaaring siya ay nag-o-overthink, subalit sino naman daw ba ang magbabother na mag-spy sa grupo ng mga pulubing ito? Makalipas ang ilang sandali sa underground chamber ng Lakeside Manor ay ganito na ang sitwasyon. Sa malakas na boses ay inilahad ni Hichan na magmula ngayon ano man ang mangyari walang sino man ang allowed na lumikha ng ingay, kung ayaw ng mga itong maputulan ng dila. Oo, tugon ng mga kalbo. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ito ay gumana kay kutuhuan, subalit ito raw ba ay gagana rin sa mga pulubing ito. Hindi kailangang ito raw ay mag-succeed. Ang failure ay hindi option, dahil dito nakasalalay ang pagtatagumpay ni Prince Ningxing na makuha ang trono. Ang solusyon ay sinimulan niya na sa pag-inject at makalipas ang 2 minuto, nagawa niya ng maturukan ang lahat ng mga kalbo. Ang lahat ng injections ay kumpleto na sambit niya sa kanyang isip. Ngayon sa mga ito na nakasalalay ang lahat, ang mutational solution ay nagsimula ng umepekto. Ito ay tiniis ng mga kalbo. Sinabi ni Hichan na ang mga ito'y maaari nang humiyaw, at ganoon na nga ang ginawa nila. Mapapansing tila napupunit ang kanilang mga katawan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang, na kailangan ng mga itong mag-hold on. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na wala ng panginginig, wala na ring pagdudugo, at ang paghinga ng mga ito, ay naging mas steady na. Sinabihan si Hichan na mukhang ang mga ito ay na-stabilized na. Ang transformation ay tiyak na aabutin pa ng at least ilang araw, kaya sa ngayon, ang mga ito'y iiwan niya na muna rito. Sumagot si Hichan na ang mga ito'y kanyang mga subordinate, kaya syempre siya na ang bahala sa mga ito, at mula rito ay tumungo si Shin Lang sa study room kung saan naruroon si Lan Baliu. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip. Surprisingly, sa pagkakataong ito ay hindi nilalandi ng Lan Baliu na ito si Wu Lei, sa halip ay nagbabasa ng Buddhist scriptures. Nagtanong siya kung ito ba ay nag-aalala sa mga iyon. Sumagot si Lan Baliu na siya'y hindi magtatangka, siya ay mayroong tiwala kay Young Master Shin. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na maging siya ay hindi rin confident, sabay tanong kung maaari ba nitong sabihin sa kanya kung papaano nito na-meet ang mga iyon. Well, tugon ni Lan Baliu, actually sila raw ay magkasamang lumaki sa isang bundok, namumuhay sa buhay na carefree. Lumalabas na si Lan Baliu pala at yung 10 mga kalbo ay originally nakatira sa isang bundok kasama ang kanilang mga magulang, nag-aaral, nagpa-practice ng martial arts, nagsasaka, at naghahabi. Ang buhay nila'y masaya't payapa na para bang sila ay nasa utopia hanggang sa isang araw, sila'y bigla na lang inatake ng isang grupo ng mga masters. Winasak ang kanilang mundo. Ang lahat ay nagsitakbuhan patungo sa lahat ng direksyon. Sila'y nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay. Idinagdag ni Lan Baliu na sila'y mahigit sa 30, subalit ang 10 iyon lang ang nagawa niyang mahanap, ang iba'y hindi niya na nakita pang muli. Ano, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, isang grupo ng mga taong mayroong bloodline na mumuhay ng magkasama upang magsaka, subalit bigla na lang inatake ng mga masters. Mukhang ang kwentong ito ay mayroon pang lalim. Makalipas ang 2 araw, ang pasulpat-sulpat na mga paghiyaw sa basement ay tuluyan ng hamupa sa wakas, at ang 10 mga pulubi ay nahulog sa malalim na pagkakatulog. Ang dosenang mga female warriors sa pangunguna ni Wu Lei ay nilinas ang katawan ng 10 mga pulubi, pinahiran ng ointment, pinakain ng ginseng soup, at matapos ang pagkakatulog sa loob ng mahigit sa 50 oras, ang 10 mga pulubi ay isa-isang nagising. Ano, pagtataka ng isa. Pagbangon niya, nagtanong kung ito ba ay natapos na. Umano'y ang naaalala niya ay may kung anong bagay na itinurok si Young Master Shin sa kanya. Pagkatapos nun siya ay nakaramdam ng matinding sakit, subalit ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam niya sa kanyang katawan, na tila ba siya ay punong-puno na ng kapangyarihan. Siya ay tumayo, sinubukang tumalon, isang bagay na ikinabigla ng iba. Ano, pagtataka niya, siya raw ba ay lumilipad? Ano ang nangyayari rito?
Pagbaba niya yung isa naman ang tumayo, teka lang, hiyaw niya, ang likod niya ay hindi nakuba, ang kanyang katawan ay gumaling na, sumigaw ang isa na ang kanyang mga finger joints ay hindi na rin masakit, ako rin dugtong ng isa, papakiramdam niya raw napaka-flexible na ng lahat ng kanyang mga joints ngayon. Come on, sambit ni Yichen sabay angat sa salamin, tingnan ng mga ito ng maigi ang kanilang bagong sarili, ganito ang reaksyon ng dalawa at ng iba pa nang makita ang kanilang mga sarili sa salamin. Nagtanong ang isa kung ano na ang nangyari sa kanyang dating pangit at twisted na katawan na wala na dagdag ng isa pa, umano'y ang kanilang mga katawan ay bumalik na sa normal. Sila ay naluha, sinabi ng nasa gitna na ang akala niya'y siya'y habang buhay nang magiging ganoon, sinabi ng nasa kaliwa na mahigit sa 10 taon na ang akala niya siya'y magiging ganoon na sa natitirang parte ng kanyang buhay, habang sinabi naman ng isa pa na pakiramdam niya siya ay na-reborn. Tama yun, sabat ni Yichen, magmula ngayon, magmula sa mismong sandaling ito, ang mga ito ay na-reborn. Magmula sa araw na ito, ang mga ito ay hindi na mga pulubi, hindi na mga taong gala, kundi mga Centurion officers na nasa ilalim ng Fifth Prince. Siya raw ay umaasang hindi kakalimutan ng mga ito ang mismong sandaling ito, palaging tatandaan kung sino ang nagbigay sa kanila ng panibagong buhay na ito, at magmula ngayon, ang sino mang mangahas na magtaksil ay paparusahan ng heaven and earth. Ngayong ang katawan ng mga ito ay naka-recover na, dagdag pa ni Yichen, binigyang diin na noon ang mga ito'y nahihirapang lumuhad dahil sa kanilang kondisyon, subalit ngayon habang kaharap ang kanilang Lord, bakit hindi lumuluhod ang mga ito? Thus sila ngay agad na lumuhad, maging si Yichen ay ganoon din ang ginawa. Greetings your highness, greetings young master Shin, sambit niya, ang mga katagang binitawan niya'y sabayang inulit ng 10. Inilahad ni Shin lang na ang mga ito'y mga palaboy noon, walang mga pangalan, subalit magmula sa araw na ito ang mga ito'y mga Centurion officers na sa ilalim ng command ni Highness Ningxing, at sa hinaharap, ang mga ito'y maaari ring maging mga Chili Arch, maaari ring maging mga guerrilla generals, maging mga deputy commanders, maaaring maging mga regional admirals, magagawaran ng mga titulo at ranggo, kaya kailangan ng mga ito ng pangalan. Si Lan Baliw ay ang siyang eldest brother ng mga ito, kaya ang mga ito ay bibigyan niya ng apelyidong Lan, at papangalan ng Lan Yi Lan or Lan San hanggang Lan Shi. Hasambit ni Prince Ningxing kay Shin lang sa mahinang boses, hindi raw ba't iyon ay lubha namang napaka-casual, pakiramdam niya ang ibinigay nitong mga pangalan ay para sa mga aso't pusa na gala. Sumagot si Shin lang na wala namang mali doon, ang ganitong mga pangalan ay constant na magpapaalala sa kanila na silang lahat ay brothers, palaging magiging united at hindi tatraidorin ang isa't isa. Idinagdag sa 10 na wala ng mga unnecessary pa na mga kataga. 29 na araw mula ngayon, ang Enka Martial Exam ay magsisimula. Kapag ang mga ito ay makakapasa, ang mga ito ay papailang lang sa kalangitan at si Highness Ningxing ay makakakompete na sa trono, subalit kapag ang mga ito ay nabigo, ang mga ito ay i-execute ng Emperor. Ang bid ni Prince Ningxing para sa succession ay magiging isa na lamang napakalaking joke, at siya ay babalik sa Xuanwu City sa kahihiyan. Siya ay umaasang hindi mangyayari ang eksenang iyon, sila'y mabubuhay na't mamamatay ng magkasama, pagsasaluhan ang tagumpay at kabigoan bilang isa. Ang huling pariralang binitawan ni Shin lang ay inulit ng sabayan ng 10. General Zuo, mula rito ang lahat ay nakasalalay na sa mga kamay nito. Oo, tugon ni Yichen. Everyone, sigaw niya, ang mga ito'y magdamit na't kumain. Ang training ay magsisimula kalahating oras mula ngayon. Pagkatapos na ma-enumerate ang 4 na kategorya ng martial exam ay idinagdag ni Yichen na ang iba ay nag-eensayo sa loob ng mahigit sa 10 taon upang mag-qualify sa exam, subalit ang mga ito, ang mayroong lang ay 29 na araw. Nagbigay ng utos na kumilos na ngayon din, isang bagay na agad na sinang-ayunan ng 10. Mula doon ang 10 pulubi ay nagsimula na sa kanilang intense training, sila ay nag-eensayo 18 oras bawat araw, 6 na oras lang para sa pagkain, pag-inom, pag-relieve sa kanilang mga sarili at pagtulog, subalit ang resulta, ay hindi ka panipaniwala. So freaking awesome, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, ang martial arts world ay talagang napaka-unfair, yung mga nagtataglay ng powerful na bloodline ay nagagawa ang ano mang gustuhin nila.
Ang unang event ng martial exam ay weightlifting pagkatapos na ma-activate ni Shin Lang ang bloodline power ng 10 gamit ang Golden Bloodline Parasite. Ang kanilang lakas ay sumabog mula sa loob, madali lang nilang nalilift maging ang mga weights na far beyond sa exam requirements. Para naman sa archery, ito'y effortless lang na na-master ng 10 ang standard para sa exam ay 1 stone bow kapag hinilay mayroong bigat na 200 pounds. Subalit ang Lan Brothers sa kanilang taglay na powerful bloodline, ang paghila sa ganitong panay walang kahirap-hirap. Grabe sambit ni Shin Lang sa kanyang isip. Umano'y ang archery ay nagre-rely sa strength, steadiness, vision at mental focus. Subalit para sa mga ito, ang apat na aspetong iyon ay walang ka-probable problema. Ang required distance para sa foot archery sa martial exam ay nasa 120 paces, tinatayang nasa 85 metro. Subalit ang mga ito ay pinagsimula ni Yichen sa distance na 150 paces. Para sa mga ordinaryong bloodlines, ang limit ng pagpapakawala ng mga palaso ay nasa 100 lang. Subalit ang mga ito, ang ipinapagawa ni Yichen ay nasa 500. Ang enerhiya na kanilang nagagasta ay fully restored sa pamamagitan ng pagbabad sa medicinal bath sa gabi. Ang kanilang mga katawan at meridian ay mukhang nagtataglay na ng walang hanggang kapangyarihan. Archery sa umaga, horseback riding sa tanghali. Ang 10 ay mayroong hindi kapani-pani, walang lakas at agility. Sila rin ay highly perceptive. Sa loob lang ng 2 araw ay naging kaysa na nila ang kanilang mga kabayo, ni kaya na nga nilang sumakay ng patalikod. Ang lahat ng mga female warriors na nasa ilalim ni Wu Lei at Jin family warriors na nasa ilalim ni Shin Lang ay na-stun. Sa kanyang isip ay napatanong si Shisan kung kailangan niya pa bang magpatuloy sa kanyang martial arts training. Umano'y ang mundong ito ay lubhang napaka-unfair. Si Prince Ningxing naman ay napatanong kung talaga bang mayroong ganito karaming genius sa mundong ito. Ang progress ng mga ito ay lubhang napaka-terrifying. Napatanong kung anong virtue o ability ang mayroon siya upang ma-deserve ang loyalty ng 11 mga prodigy na ito. Anong virtue o abilidad ang mayroon siya upang ma-deserve ang tulong ni Shin Lang? Ang mundong ito ay talagang napaka-unfair. Hiyaw na Shisan. Nagtanong si Wu Lei kung bakit napaka-fixated nito sa mga genius na ito, maaari naman nitong ikumpara ang sarili nito sa iba. Kumpara sa young master nito, ito na si Shin Shisan ay isa ring exceptional talent. Si Shisan ay napalingon kay Shin Lang. Sa kanyang isip ay inilahad na ang kanyang master ay isang total weakling. Ang martial arts na tangan nito ay ang siyang pinakamalala sa mundo. Kahit na kumuha ka ng kahit na sino man sa daan ay tiyak na magiging mas malakas dito. Kaya ang pagtalo sa kanyang master na isang loser sa larangan ng martial arts ay walang anumang dangal. Inilahad ni Wu Lei na ang pagtubo ng talent ni young Master Shin ay naging baluktot. Ang lahat ng talent nito ay nakakonsentrate sa intelligence at beauty. Shisan, ito raw ay mayroon ng maraming taong nakasalamuha. Mayroon na raw ba itong nakitang taong kasing gwapo ni young Master Shin? Sumagot si Shisan na ang na si Yun Mengzi iyon ay kasing gwapo lang ng young master. Hindi raw ba hindi tutol ni Wu Lei ang taong iyon ay lubhang napaka-shameless. Hasambit ni Shisan sa kanyang isip, ngunit ang kanyang master ay napaka-shameless din naman. Kung ganun tugon niya kay Wu Lei, paano naman daw ba si Zhu Hangzhou? Sumagot si Wu Lei na narinig niya na rin ang patungkol sa Zhu Hangzhou na iyon. Ang dalaway nagpatuloy sa topic na ito. Ang oras ay dumaloy na para bang tubig. Ang mga araw ay lumipas na para bang kahapon at nang hindi namamalayan, mahigit sa 20 araw na ang dumaan. 2 araw na lang ang natitira bago sumapit ang ENCA civil exam at 6 na araw na lang, bago ang martial exam. Ang lahat ng mga inihandang essay at tula ni Shin Lang ay nagawa ng makabi sa Nilan Baliw. Bukod pa doon, araw-araw siya ay nagsusulat na rin ng 10 mga essay at tula. Bawat linyang isinusulat ni Lan Baliw ay hinuhugot niya mula sa libo-libong immortal classics, ina-apply sa napaka-skillful na paraan. Dahilan upang sa puntong ito, si Prince Ningxing ay nagkaroon na ng confidence na si Lan Baliw ay makakapasok sa top 3. Sa sumunod na araw ay nagsimula ng maglakbay si Shin Lang upang dalhin si Lan Baliw pabalik sa capital upang mag-participate sa civil exam. King Ning Yuan Xian Consort by and Crown Prince, Third Prince. Mga tao ng capital, sambit niya sa kanyang isip, ang mga ito ay maghintay lang.